Hi everyone! Welcome to my YouTube channel, Shell GLNR. Ang dami nang nagtatanong sa akin tungkol doon sa video ko na nagkaroon ako ng bukol sa suso. Ngayon ko lang masagot kasi nga busy talaga ako. Hindi ako nakagawa ng video tungkol doon sa mga tanong. At ito yung isa sa mga tanong na kailangan kong sagutin. Ito yung una, nung nakita po ng doktor yung ultrasound nyo na benign, hindi po ba niya sinasabi na ooperahan? Ganito kasi yun, nagpunta kasi ako sa doktor noon. Ang sabi, nagpipray talaga ako na sana benign siya. Tapos nung nakita ko nga na benign, pinakita ko sa doktor ko. Sabi ko kung kailangan bang tanggalin talaga yung bukol, pero ang sabi nung doktor, hindi na kailangan. Kusang matutunaw lang. Kakaroon daw pala tayo ng bukol pagka malapit na tayong magkakaroon. I-try nyo na i-self-exam nyo yung didi nyo pagka malapit na kayong magkaroon. Ito na naman yung pangalawang tanong. Inom ka po ba ng gamot na pampatunaw? Hindi po ako binigyan ng doktor ng pampatunaw kasi nga kusa naman talaga daw siyang aalis. Kaya simula po ako, nung nagpa-check up ako, kasi nga 2 buwan na nakapa ko yung bukol ko dito sa didi ko, isa malaki siya. Kaya lang, malambot. Kaya pumunta ako sa doktor at nagpa-ultrasound ako kasi nga sabi niya magpa-ultrasound na ako para makita namin. Tapos, sabi ko sa kanya, nung yun nga, nakita nga na may bukol at benign naman siya. Tapos, nagtanong ako kung kailangan ba operahan. Sabi niya, hindi kasi kusa daw talagang mawawala. Kaya wala akong iniinom na gamot. At ito yung pangatlong tanong, malambot po ba or matigas ang bukol niyo po? Malambot yung bukol na andito sa suso ko. Kaya, yun daw, okay lang daw yung kasi nga puro fluid daw yung laman nun. Kaya wala akong iniinom talaga na gamot. Mas maganda kung may makapaman kayo sa dede nyo, kailangan magpa-check up na kayo sa doktor nyo para malaman talaga kung ano talaga yung mga bukol na nasa dede natin para mapanatag naman tayo. Kasi nung ako kasi may nakapako, siguro mga 2 months pa bago ako nagpa-check up, kaya para akong mababaliw na sa kakaisip na akala ko may breast cancer na ako at hindi na ako mapanatag, hindi na ako makatulog, kaya stress na stress ako. Sa sobrang takot ko, halimbawa ngayon, nagpa-ultrasound ako, tapos sabi nung doktor na ibalik ko sa kanya pagkatapos kong mag-ultrasound. Pero ang ginawa ko, hindi ako bumalik sa kanya, bitbit ko yung ultrasound pa uwi sa bahay kasi takot na takot ako kung ano yung result nun. Pero nakita ko naman doon, binasa ko doon sa ultrasound na benign, pero sa isip ko sabi ko, ano kaya tong benign? Yun, tapos kinabukasan, kinausap ko yung hipag ko. Sabi niya, samahan daw niya ako ulit doon sa doktor para malaman talaga namin kung ano yung result nung sa susok ko. Kaya yun, sinamahan niya ako at yun nga pinabasa ko. Sabi ng doktor, wala naman daw problema. Kaya tuwan-tuwa ako paglabas ko doon sa opisina niya. Maluha-luha ako kasi sa sobrang tuwa ko. Kaya simula noon, mga healthy foods na yung mga kinakain ko. Alam niyo ba yung carrots? Biniblend ko lang yon at iniinom ko yon. At yung mga gulay, tapos minsan na lang ako kumakain ng mga frozen goods kasi nga yun daw yung isa sa mga nakakos ng mga cancer. Kaya, di ba ang taba ko dati, tapos nagpa-fasting ako para healthy naman yung katawan ko. Tapos hindi na ako masyadong uminom ng soft drinks para healthy talaga at magtutubig na lang. Ipapayo ko sa inyo na kung halimbawa may makapaa kayo na bukol sa suso nyo, itaas nyo lang yung kamay nyo, tapos kapain nyo, tapos pag nakahiga kayo, itaas nyo din ulit at kapain nyo, at may makapa kayo, punta na kayo agad sa doktor para malaman kung ano yung bukol na yun. Para mapanatag na din yung isip nyo at hindi na kayo may stress. Kaya pagpasensyahan nyo na kung ngayon ko lang nasagot yung mga tanong ninyo. Kaya hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye!